Spoiler ahead, ang video na ito ay naglalaman ng buong kwento at ending ng pelikula. Nagsimula ang kwento sa Gangnam, South Korea, kung saan makikilala natin sina Misun at Dokyung, dalawang matalik na magkaibigan na parehong nabubuhay sa gitna ng kahirapan at panganib. Sa umaga, nagtatrabaho si Misun bilang tindera ng bulaklak, ngunit pagsapit ng gabi, isa pala siyang escort sa isang bar. Samantala, si Dokyung ay isang driver na araw-araw ay pilit naghahanap ng paraan upang makaahon sila sa miserabling buhay. Isang gabi, dumating sa bar ang kanilang boss na si Boss to upang makipagkita sa coach ng isang basketball team. Dito nabunyag ang isang madilim na lihim, minamanipula nila ang resulta ng mga laro. Ang basketball player na si Han-suk ang nagkokontrol ng laban habang si Boss to naman ay tumataya sa kabilang panig upang siguradong kumita. Habang naghihintay ng pasahero, abala si Dokyung sa paglalaro sa kanyang cellphone nang may sumakay na babaeng pasahero. Ibinunyag nito na narinig niya ang usapan ng mga boss tungkol sa basketball game. Siguradong mananalo raw ang tatayaan basta matatalo ng 6 na puntos ang team ni Han-suk. Dito nagsimulang mabuo ang ideya ni Dokyung na tumaya sa laro. Samantala, habang pauwi si Misun, nakatanggap siya ng mensahe na na-withdraw ang lahat ng pera nila. Agad siyang nagmadaling umuwi at nadatnan si Dokyung na nanonood ng basketball game. Doon niya nalaman ang katotohanan. Ipinusta ni Dokyung ang 100 milyong won, ang buong ipon nila. Galit na galit si Misun at sinabi niyang kapag natalo yon, tuluyan na silang mawawasak. Ngunit sagot ni Dokyung, ginagawa niya iyon para makaalis na sila sa lugar na iyon at magsimulang muli. Hindi nagtagal, eksaktong natalo ng 6 na puntos ang team ni Han Seok. Sa unay tila nagtagumpay ang kanilang plano. Masayang-masaya sila sa paniniwalang sa wakas ay nakahon na sila sa hirap. Ngunit nang subukan na nilang i-withdraw ang panalo, doon nila napagtanto ang mas masakit na katotohanan na scam sila. Muling gumuho ang pag-asang inaakala nilang simula na ng bagong buhay. Dahil sa pagkawala ng pera, humingi ng raket si Dokyung sa kay Sukgo, habang si Misu naman ay bumalik sa bar upang magtrabaho. Sa isang private room, makikita si Han-kyung, ang asawa ni Boss To, habang kausap ang kanyang lover. Ibinigay niya rito ang relo ng asawa at sinabing hindi muna siya makakapunta sa bar dahil iniimbestigahan ang asawa nito sa buwis at palihim itong naglilipat ng pera sa isang lugar sa Gyeonggi-do. Sa kabilang banda, habang nag-uusap ang grupo ni Sukgo tungkol sa kanilang mga ilegal na negosyo, nabanggit ni Sukwon na ang asawa ng kanyang sugar mommy ay nagtago raw ng malaking halaga ng pera sa Gyeonggi. Hindi nila alam, naroon si Dokyung sa itaas ng hagdanan, palihim na nakikinig sa usapan. Pagkatapos nito, makipagkita si Dokyung kay Sukgo, kapalit ng isang delivery na kailangan niyang matapos bago mag-alas 9 ng gabi. Habang nagmamaneho si Dokyung kasama sina Han-kyung at Sukwon, tinanong niya ang babae tungkol sa tinagong pera. Sa unay itinanggi nito, ngunit dahil sa kalasingan at pambobola ni Sukwon, nabunyag din ang sikreto. Bumili ang asawa niya ng lupa sa Gyeonggi at doon nakabaon ang 700 milyong won. Hindi nagtagal, nagsuka si Han-kyung at pinatigil ang sasakyan. Habang inaasikaso ni Sukwon ang babae, palihim na kinuha ni Dokyung ang cellphone nito. Nabasa niya ang mga mensahe na nagpapatunay na plano na talaga nilang kunin ang pera sa Gyeonggi. Dahil dito, bigla niyang pinatakbo ang sasakyan at tumakas. Samantala, si Misun ay lasing at inalalayan ng isang matandang customer. Dahil sa pagpupumiglas, natumba ito. Biglang dumating si Dokyung at hinampas ng bote ang ulo ng lalaki upang iligtas si Misun. Pagkagising ni Misun, ipinaliwanag ni Dokyung ang buong plano. Nakawin ang 700 milyong won ni Boss To upang mabayaran ang mga utang nila at tuluyang makaalis sa lugar na iyon. Nag-aalinlangan si Misun dahil alam niyang delikado ito. Ngunit nang tanungin siya ni Dokyung kung papayag ba siyang manatili roon ng 4 na taon pa, napilitan siyang pumayag. Kinagabihan, sinimulan na nila ang kanilang plano. Nakita nila si Boss To at ang kanang kamay nitong si Bull. Bago bumaba ng sasakyan, mahigpit na bilin ni Dokyung kay Misun na huwag magpapakita ng mukha kay Boss To. Sa bar, makikita si Boss To kasama ang kanyang kasosyo. Lumapit si Misun at nagkunwaring gustong sumalo sa inuman. Napansin ng lalaki ang suot niyang parang Black Panther at agad siyang pinaupo. Sinubukan niyang tagayan si Boss To ngunit tumanggi ito at inagaw ang bote. Nang siya na ang maglalagay ng inumin sa baso nito, ay inagaw sinabi nitong ang pumili ka ng ibang alak.
Napansin naman ito ng kasama niya at sinabing, "Napakadamot mo naman, may OCD ka ba?" Para hindi mapahiya si Mison ay tinagayan siya ng inumin nito sa kanyang baso. Sabay sabing, "Ang yaman mo pero napakakuripot mo, di ba may bahay ka na sobrang mahal at tinalo mo pa si Manager Choi?" Hindi ito nagustuhan ni Bosto at parang sinasabing tumahimik ka. Naagad namang nakuha ng pansin ni Mison. Ginamit ni Mison ang pagkakataon upang obserbahan ang ugali ni Bosto. Habang sa labas naman ay naghihintay si Dokyong sa kanyang signal. Ang plano, lalasingin ni Mison si Bosto at kukunin ang datos sa cellphone nito, habang si Dokyong naman ay gagawa ng gulo upang lumabas ito sa loob ng 30 minuto. Maya-maya, sinadya ni Dokyong na banggain ang kotse ni Bosto. Dahil dito, napilitan itong lumabas upang tingnan ang nangyari. Eksaktong pagkakataong hinihintay ni Mison upang makuha ang mahalagang impormasyon sa cellphone nito. Sinubukan ni Dokyong na patagalin ang usapan upang hindi agad makabalik sa loob si Bosto. Sinabi niyang babayaran na lamang niya ang gasgas sa kotse, ngunit malamig na tinanggihan ito ng boss. Dahil nayabangan sa lalaki, bigla itong sumakay sa sasakyan at pinaharurot, kunwari ibabanggain si Dokyong upang takutin siya. Habang nangyayari iyon sa labas, matagumpay namang nakuha ni Mison ang lokasyon ng bahay mula sa cellphone ni Bosto. Nang gabing iyon, agad tinungo ng dalawa ang nasabing lokasyon. Laking gulat nila nang matuklasang isang sementeryo pala ito. Inisip nilang perpektong lugar iyon para magtago ng pera dahil walang mga CCTV. Agad silang nagsimulang maghukay, ngunit walang makita. Hanggang sa mapansin ni Dokyong ang isang kontraktor at napagtantong siguradong sa bahaging iyon itinago ang pera. Nagpatuloy silang maghukay hanggang sa may tumama sa pala, isang bag ng pera. Sa sobrang tuwa, nagyakapan ang dalawa. Ngunit bago pa sila tuluyang umalis, muling itinarak ni Dokyong ang pala at may tumama na sa matigas na bagay. Dahil sa kuryosidad, hinukay nila ito at laking gulat nila nang matuklasang mga gold bar pala ang laman. Habang paalis na sila sa lugar, bigla nilang nakasalubong si Sukgo na agad silang napansin. Tinawagan sila nito at sinimulang habulin. Dito sinabi ni Mison na kailangan nilang ibigay ang 700 milyong won at magtiwala lamang sa kanyang diskarte. Sinadya nilang magpahabol upang hindi mahalata ang tunay nilang plano. Maya-maya, hinarang ni Sukgo ang kanilang sasakyan at pinababa sila. Galit itong sumigaw, sinabing balak pa raw siyang lokohin. Nagkunwari sina Mison at Dokyong na wala sa kanila ang pera at takot na takot sa kanya. Ayon sa plano, bumaba si Mison dala ang bag ng pera. Hinabol siya ni Sukgo at sinaktan dahil ayaw nitong bitawan ang bag. Sumaklolo si Dokyong, ngunit bahagi ito ng kanilang palabas. Umarte silang walang laban at sa huli, nang muntik ng putulin ni Sukgo ang kamay ni Dokyong gamit ang pala, napilitan silang ibigay ang pera. Kinuha ni Sukgo ang bag at umalis, ngunit bago tuluyang lumayo, sinilip pa nito ang loob ng kanilang sasakyan. Pigilan ang kaba ng dalawa habang tinitingnan ni Sukgo ang loob ng kotse. Sa kabutihang palad, hindi nito napansin ang mga gold bar na nakatago. Nang tuluyan itong umalis, saka lamang sila nakahinga ng maluwag. Galit na sinabi ni Dokyong kay Mison, "Sira ulok ba, bakit may eksena pang paaksyon ka pang nalalaman?" Ngunit sagot ni Mison, ginawa niya iyon upang hindi maghinala si Sukgo. Kailangan nitong maniwala na pera lang ang nakuha nila. Kinuha ni Dokyong ang cellphone ni Sukwon na naiwan sa sasakyan at nagpadala ng mensahe. "Nahukay na ang libingan mo. Alam na ng asawa mo kung sino ang salarin." Samantala, pinuntahan nila ang ina ni Mison na si Gayong, na halatang wala na sa tamang pag-iisip. Inalok sila nito ng pagkain, ngunit dahil sa kakulangan ng gamit, tinusok pa niya ang dalang pagkain gamit ang gunting. Ikinagalit ni Dokyong. Bago pa mauwi sa pagtatalo, diretsahang tinanong ni Mison ang kanyang ina tungkol sa kahinaan ng Japanese ambassador na dati nitong na-setup. Humingi si Mison ng tulong upang ma-deliver ang isang package papuntang Japan kapalit ng 500 milyong won. Ngunit sagot ni Gayong, triplehin ang bayad at gagawin niya ito. Pumayag si Mison, ngunit sinabi niyang ibibigay lamang ang pera kapag nasa Japan na siya. Doon napagtanto ni Gayong na nasa matinding panganib ang dalawa. Ipinakita niya ang isang video at iniabot ang isang card. Kailangan nilang magpagawa ng pekeng passport upang makaalis ng bansa.
Habang nakaupo si Do-kyung, lumapit si Mi-sun at sinabing huwag na siyang magdala ng kahit anong gamit at iwan na si Gayong. Ikinuwento ni Mi-sun ang nakaraan, kung paanong noong una siyang dumating sa club, sinabi ng kanyang ina na gusto siyang ampunin. Doon niya unang naramdaman na may pamilya siya. Naalala pa niya kung paano hinati ng kanyang ina ang tuwalya at ibinigay ang kalahati sa kanya. Samantala, makikita ang asawa ni Bosto na duguan at nakahandusay, nagmamakaawa na huwag siyang patayin. Nakipagkita si Mi-sun sa Japanese ambassador at hiniling ang tulong nito kapalit ng pagbura ng video kung saan gumagamit ito ng ilegal na droga. Ayaw pumayag ng ambassador dahil hindi ito naniniwalang buburahin ang video. Ngunit nang pagbantaan ni Mi-sun na ikakalat iyon sa social media, napilitan itong sumang-ayon. Sa club naman, pumasok si Bull at tinanong kung sino ang kalaguyo ng asawa ng kanyang amo. Tinangka ni Sukwon na tumakas ngunit agad siyang sinakal. Samantala, masayang naghahanda si Sukgo sa kanyang pag-alis. Hindi alam ang panganib na paparating. May narinig siyang ingay sa labas at nang silipin ang pinto, bigla siyang sinuntok ni Bull. Bumasag ang salamin at hinila ang ulo nito hanggang tumama ang leeg sa basag na salamin. Sinabi ni Bull na ang tulad niya ay hindi na dapat nabubuhay. Dumating si Bosto at nadatnan si Sukgo na bugbog at nakagapos. Pinilit nitong ipaliwanag na wala siyang nakitang ginto at hindi siya ang nagnakaw ng pera. Ngunit sa tindi ng pagpapahirap, itinuro niya sina Mi-sun at Do-kyung at sinabing alam niya kung saan sila mahahanap kapalit ng kanyang buhay. Habang kausap ni Mi-sun si Do-kyung sa telepono tungkol sa passport, napansin niyang nawawala ang sasakyan. Niloko sila ni Gayong. Galit na tinawagan ni Do-kyung ang babae, na sinabing alam ba raw nila kung anong klaseng ginto ang ninakaw nila. Bago ibaba ang telepono, sinabi nitong dalawa lang silang may alam kung nasaan ang ginto. Alam ni Do-kyung na hindi alis si Gayong sa Central Market. Sa club, makikita si Gayong sa isang private room. Inilalabas ang isang gold bar sa harap ng mga male escort. May natanggap na mensahe si Sukgo. May babaeng nasa club na may hawak na ginto. Katabi niya si Bull habang patungo roon. Pagdating ni Mi-sun at Do-kyung, nakita nilang nakaparada ang kanilang sasakyan. Wala na ang ginto. Maya-maya, nakita nilang papasok ng club sina Sukgo at Bull. Sa loob, nagkakasiyahan ang mga escort at si Gayong. Walang kamalay-malay sa unos na paparating. Pinasok ni Bull ang kwarto at pinalabas ang mga lalaki. Hinarap niya si Gayong na walang bakas ng takot sa mukha. Maya-maya, dumating si Do-kyung. Sa isang iglap, hinampas ni Gayong ng ashtray si Bull habang hinila ni Do-kyung palabas ang babae. Bago sila tuluyang makatakas, hinarangan niya ng kahoy ang pinto. Sa itaas ng hagdan, biglang sinampal ni Gayong si Do-kyung. Galit ngunit matatag niyang sinabi, "Ayusin mo ang buhay mo. Napakahina mo. Hindi mo ako kailangang iligtas. Kaya kong iligtas ang sarili ko sa sarili kong paraan. Iligtas mo ang sarili mo at hanapin mo na ang ginto." Sa mga salitang iyon, malinaw ang mensahe ni Gayong, handa siyang magsakripisyo upang mailigtas ang dalawa. Sa huling pagkakataon, itinaboy niya si Do-kyung palayo. Paglabas ni Do-kyung, nakita siya ni Sukgo at tinanong kung nasaan ang kanyang ina. Ngunit dahil sa dami ng sugat at sa kalagayan nito, mabilis niyang natalo si Sukgo. Pagkatapos, dali-dali siyang tumakbo patungo kay Mi-sun na naghihintay sa loob ng sasakyan. Sinabi niyang alam na niya kung nasaan ang ginto, ngunit nagalit si Mi-sun, wala ang kanyang ina. Walang emosyon na sumagot si Do-kyung. Wala akong pakialam sa kanya. Kapag nahanap ko ang ginto, aalis na ako sa lugar na to. Dahil dito, iniwan ni Do-kyung si Mi-sun at umalis mag-isa. Ilang sandali pa, nakita ni Mi-sun si Bull na inilalabas si Gayong. Palihim niya silang sinundan. Sa isang liblib na lugar, makikita si Gayong na nakalubog sa kumunoy, hawak ang lubid upang hindi tuluyang lumubog. Nakaupo si Bosto habang iniimbestigahan ni Bull kung nasaan ang ginto. Alam ni Gayong na kahit sabihin niya ang totoo, hindi rin siya makakaligtas. Sa di kalayuan, nasaksihan ni Mi-sun ang lahat. Nagtagpo ang tingin nilang mag-ina. Ngunit sa nerbiyos, nahulog ang cellphone ni Mi-sun, lumikha ng ingay. Natakot si Gayong na madamay ang anak, kaya agad niyang sinabi kung nasaan ang ginto. Sa Central Station, locker number 12. Kasabay nito, makikita si Do-kyung na pilit hinuhulaan ang password ng locker. Tinawagan ni Bosto ang kanyang mga tauhan at inutusan silang kunin ang ginto. Muli niyang tinanong si Gayong kung ano ang password. Pabulong itong sinabi ni Gayong upang mapalapit si Bosto. Ngunit bago niya mahila ang lalaki,
Itinulak siya ni Bull at sinakal. Nagpumiglas si Gayong at sa gitna ng kaguluhan, nahulog si Bull sa kumunoy. Humihingi ito ng tulong, ngunit imbes na sagipin, pinutol ni Boss to ang lubid, sabay sabing, marami ka nang naitulong, panahon mo nang magpahinga. Sa desperasyon, hinawakan ni Bull ang paa ni Boss To, ngunit sinaksak siya ng kutsilyo upang makabitaw. Habang pilit ni Gayong na ilubog si Bull, nakatingin siya kay Mison, na umiiyak habang unti-unting nilalamon ng kumunoy ang lalaki. Sa kabilang banda, matagumpay na nakuha ni Dokyong ang bag ng ginto, habang wala nang nadatnan ang mga tauhan ni Boss To sa locker. Sa bahay, dumating si Mison at nakita si Dokyong na nakahiga sa sofa. Ikinuwento nito kung paano niya nabuksan ang locker. Noong bata pa siya, pinadala siya ni Gayong ng gamot at paulit-ulit nitong sinabi ang password na 123. 123, isang sikreto na silang dalawa lang ang may alam, ngunit hindi siya pinansin ni Misun. Pumasok ito sa kwarto at biglang sumabog sa iyak. Patay na ang kanyang ina. Sinisi niya si Dokyong sa pag-iwan kay Gayong, ngunit malamig ang sagot nito. Bakit ka nalulungkot? Doon tuluyang nasaktan si Misun at sinabi, kunin mo na ang ginto at umalis ka. Habang nakaupo si Dokyong, umiiyak siya. Naalala ang huling sinabi ni Gayong, mamuhay siya ng maayos. Sa ospital, binisita ni Misun at Dokyong si Sukgo na malubha ang kalagayan. Tinanong nila ito tungkol sa broker at sa pandarayang liga. Kapalit ng impormasyon, ipinangako nilang ibibigay ang ginto at ipaghihiganti siya. Inamin ni Sukgo ang lahat. May malaking pustahan sa susunod na laban at kapag nahuling tumataya sa sariling teritoryo, bubugbugin sila. Sa club, binabasa ni Mison sa mga escort ladies ang kanilang sahod at naghayag ng kanyang plano. Si Director Choi ang nang-scam sa atin at pumatay sa aking ina. Pagbabayarin ko siya. Hiniling niyang ikalat sa mga kliyente ang balita na minamanipula ang laro at siguradong mananalo ang tataya. Samantala, nakatanggap si Boss To ng balita. Lahat ng pera ay nakataya sa talo ng team. Dumating ang araw ng laro. Sa unang pagkakataon, tumanggi si Hansuk na magpatalo. Naalala niya ang sinabi ni Misun, ikaw lang ang may hawak ng buhay mo. Sunod-sunod niyang naipasok ang bola, ikinatuwa ng lahat, maliban kay Boss To at sa coach. Sa huli, nanalo ang team ni Hansuk. Galit na galit si Boss To at pinagbuntunan ang mga escort ladies. Agad niyang tinawagan si Misun. Nakipagkita si Misun at Dokyong sa kuta ni Boss To, kung saan naghihintay na ito. Lumabas si Misun, dala ang bag ng ginto at diretsahang sinabi na pakawalan muna ang mga babae. Ngunit hindi agad tumalima si Boss To. Bilang babala, hinagis ni Misun ang isang gold bar sa kumunoy. Sa takot ni Boss To na tuluyang ihulog ni Misun ang lahat ng ginto, agad niyang tinawagan ang kanyang mga tauhan at inutusang palayain ang mga babae. Matapos makumpirma ni Misun at Dokyong na ligtas na ang mga ito, nagbigay ng senyas si Dokyong kay Misun na tapos na ang usapan. Ngunit imbes na ibigay ang bag ng ginto, biglang isinakay ni Misun ang bag sa sasakyan at tinangka nilang tumakas. Agad silang hinabol ng mga tauhan ni Boss To. Sa halip na magtago, bumalik pa ang dalawa at sinagasaan ang mga humahabol sa kanila. Muling bumalik sina Misun at Dokyong sa lugar kung saan naiwan si Boss To, ngunit wala na ito roon. Hindi nila namalayan na may paparating na sasakyan. Bigla silang binangga. Mula sa sasakyan, lumabas si Boss To. Hinila niya palabas si Dokyong at nagsimula ang isang marahas na suntukan. Sa lakas nito, itinapon niya si Dokyong sa lupa. Nang akmang tatapusin na niya ito, biglang dumating si Misun at pinalibutan ng tali ang leeg ni Boss To at hinila ito. Nagpumiglas si Boss To at sinipa sina Misun at Dokyong, dahilan upang pareho silang mapahiga sa sakit. Walang awa niyang sinipa si Misun ng ilang beses, saka kumuha ng bakal at tinutok kay Dokyong. Sa huling sandali, sumigaw si Misun at binuhos ang ginto sa kumunoy. Agad na nag-agawan ng dalawa para sa bag. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Dokyong na sipain si Boss To pabagsak sa kumunoy, ngunit agad siyang hinila ni Misun upang hindi masama. Kahit unti-unti nang nilalamon ng kumunoy, pilit pa ring inaabot ni Boss To ang bag ng ginto, habang tahimik na pinapanood ni Misun at Dokyong ang kanyang pagkalunod. Tuluyan nang umalis ang dalawa at ipinadala ang litrato at lokasyon ng ginto, kung saan nahulog si Boss To sa kumunoy kay Sukgo.
bilang huling patunay ng kanilang paghihiganti. Habang naglalakad ang dalawa, pabirong sinabi ni Dokyong, "Alam kong pinagsisisihan mo na itinapon mo ang ginto." Ngunit sagot ni Misun, "Hindi. Ano ang gagawin natin kung pareho tayong walang pera?" Sa huling eksena, makikita ang ilang piraso ng gold bar na lihim na nakatago sa pagitan ng mga bulaklak, patunay na hindi lahat ay nawala. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.